mga tatamaan, no? So alamin natin mula sa presidente ng Philippine Egg Board Association or PEBA, si Francis Uyehara. Francis, good morning sa programang Kabayan. Danny Buenafe. Magandang umaga po, Sir Danny, at sa lahat po ng nakikinig sa ating programa. Okay, maraming salamat Francis. O dyan sa sektor ninyo, alam ko marami rin na nagko-consume ng 'di ba, eggs, yung itlog every morning, breakfast 'yan, nakaramihan ng mga Pinoy. Meron ba tayong inaasahan na pagtaas sa presyo nito? Well, sir, unahin po muna natin sa farm gate prices, Sige, sa, farm gate. sa supply side. Malaki po epekto na dito, no, yung nangyayaring problema na ito. Marami po tayong mga produkto, raw materials na imported nanggagaling sa ibang bansa, at apektado rin po nitong pagtaas ng gasolina. Pero pangkalahatan, unfortunately, hindi po natin to automatic na po pwedeng ipasa sa farm gate price. Ang pagpresyo po natin ay dependent pa rin sa supply and demand. So kahit itaas natin ito ng sa farm gate, pero kung hindi naman bibilin, hindi rin po uubra dahil perishable po yung ating produkto. Ito po yung sa supply side, sa farmers, Ibang usapan naman po pagka sa retail price. Ito po sa retail price, ito na po yung sa mga palengke, sa grocery. Ito po, nakikita po natin, sigurado, meron pong mga magte-take advantage po dito. Kasi ang dinaanan na po nito ay yung mga biyahero at yung mga retailers, especially po sa mga groceries, hindi na po natin makokontrol yung mga retail prices. Yun po yung sinasabi natin na matagal na. Ito po yung disconnect sa pricing po ng mga agricultural commodities. Oo, pero pwede bang bantayan din to as one of those goods, itong itlog ng DTI? Kasi hinihintay rin namin ang pagdating ni Secretary Roque, galing Amerika. Just in case, para mabantayan din, parang suggested or maximum suggested retail price, hindi ba yan pwedeng pakialaman para at least sundin ang retail price lalo sa palengke at grocery? At tama po kayo, malaki po ang may tutulong sa atin dito ng DTI. So ngayon po, matagal na rin po natin itong sinasabi sa Department of Agriculture. Yun nga rin po, pinapasa tayo sa DTI. Pero until now po kasi, wala pa po tayong klarong policy or naging mga solusyon kung paano ito i-manage o re-resolbahin. Ito po ay nangyayari hindi lang po sa itlog, kung hindi sa iba pa, halos lahat ng mga agricultural products. So binanggit mo kasi yung supply and demand for now may farm gate price kayo na pinagkukunan, bibiyahe yun. Siyempre ang tracking o yung transport cost, merong kaakibat yun So pero papasa yun nila yung mga magbibiyahe. Yun na ang tingin nyo, baka hindi na mabantayan pag ibinagsak yan sa mga retailers, dun sa mga palengke, sa mga grocery, yun ang sana mabantayan ang price, yung presyo. Di ba, Francis? Tama po kayo, kasi ngayon po masasabi ko, kahit itong tumaas na to na sa presyo ng gasolina at kahit sa mga susunod na linggo, ang mga farmers hindi ho kami basta-basta makakapagtaas ng presyo ng aming mga produkto. Dependent po pa rin kami sa demand, sa current demand. Pero ito po, pagka kinuha na po ng biyahero ito at nakarating na po sa mga retailers, meron na po silang kanya-kanyang patong dito at masasabi po natin yung iba dito ay gagamiting dahilan para po manamantala. Kasi po katulad ngayon, pagka bumaba ang presyo ng itlog sa farms, hindi naman po bumababa ang presyo sa mga retailers Oo. So for now, meron ka bang let's say advice para dun sa mga mamimili? Ibig sabihin, for now, hindi nyo nababantayan, kayo, grupo nyo yan sa PEBA, yung Philippine Egg Board Association, wala kayo pinapatupad na parang ceiling o price ceiling na, kunwari, di ba, iba-iba yan, merong small, medium na large na mga itlog. Ano ba yung dapat na, kunwari, bentahan sa isang dosena, ganun? Unfortunately, kahit kami po dito sa Philippine Egg Board, wala po tayong kapasidad na magdikta o mag-set ng mga presyuhan. Ito po yung binabantayan din po, bawal din po sa atin yun
No? So ang meron pong kapasidad dito at may authority talaga po is gobyerno. DTI. No? Opo, DTI po 'yan. Kasi yung meron pong ahensya ng gobyerno na nagbabantay rin po sa amin. Hindi po namin pwedeng i-monopolize, hindi po kami po pwedeng mag-set ng direction. So deregulated ng, 'yan, no? magiging presyo Bahala sila ating kung mga ang retailer. produkto. Oo. For the Yun po longest yung malaking problema. Yeah, Francis, for the longest time, ibig sabihin, hindi naman talaga pinapabayaan nyo talaga retailers. So, bahala na yung mga mamimili kung saan nila gusto. Basta yun ang, they're given their own freedom kung ano yung feeling nila at least yung profit margin ay hindi ganon kalaki. Ganon. Ako po, malaki po pinagpapasalamat ko sa media, sa inyo po. No? Malaki pong tulong ito pong yung mga interviews, ito pong ating mga on-air consultations na kung paano natin i-disseminate itong mga information na to sa ating mga consumers. No? Ako po, mapapayo ko na ang ating consumer ay maging makialam na at maging aware. Mapanuri. Ano pa ba ang kailangan mapanuri? Ano bang kailangan bantayan? Kasi dati, specifically sa itlog, walang alam ang ating consumers kung ano ang dynamics ng itlog, pagbenta ng itlog, yung dayaan sa sizes, no, ano yung standard na timbang bawat sizes, kung paano ito ginigrade, di ba? Para po malaman nila kung tama ba o tama yung kalidad at presyuhan at yung sizes nung binibili nilang itlog. Oo, kasi hindi nga ako familiar, may mga ganyan pa pala, pati timbangan at tinitingnan. Kasi alam ko, basta mamimili ka na lang kung maliit o medium size or mga large na itlog. Tapos may mga nagbavari na pricing, di ba? Di tingnan mo na kung talaga mararamdaman ko naman. Pag kunwari 30 ang binibili ko na normal na consumption, kung medyo nagmamahal, pero for now, wala naman, Francis, problema sa supply, no? Talagang adequate naman ang supply natin sa pinanggagalingan, di ba? Ngayon po, itong taon na po na ito, ang ating projection, meron po tayong sapat na supply ng itlog. At in fact, ito pong taon na to, ang projection natin ay mas mataas na production kumpara last year. Mas mataas na supply this year? Yes. Oo. Opo. Compared to last year. Pero ito, katulad nga binanggit mo kanina, perishable to, hindi naman to pwede i-stock na matagal, di ba? So, bumibili lang sila kung ano man yung nararapat lang na consumption nila for the day or for the week, di ba? So, tama po yun. Supply and demand pa rin. So, ang presyo natin, ito pong darating na mga buwan, kung bababa po ang demand, mapupwersa po tayo talaga magbaba rin po ng presyo. At yung konsepto po ng pagbaba ng presyo ay para po bumilis nga yung ating produkto na hindi po nangyayari kung nananatiling mataas pa rin sa retail. Oo. Ngayon ba wala kayong naka-schedule na pagpupulong with the DTI? Baka syempre isa yan sa mga yung sektor ninyo, yun dyan sa mga yung Egg Board Association nyo na kukonsultahin, no, kung ano yung parang acceptable na price ceiling sa itlog. Yung mga nakaraang taon na nabanggit na po natin yan, taon-taon na every quarter na pag-uusapan po namin yan, nilalapit po namin sa Department of Agriculture at syempre ibang ahensya naman po yung sa DTI. Ang DTI po kasi mas malawak po siya. So tama po kayo, sila po ang makakatulong sa atin and continuously po kung may pagkakataon maganda po na makapag-reach out nga po. Hindi lang po yung egg industry, no? Pati Lahat po ng agricultural sector. Sige. Francis, makikibalita kami if ever at syempre kumukuha rin tayo ng reaksyon sa iba-ibang sektor na tatamaan itong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Salamat, Francis. Okay, yan ho si Francis Uyehara, President ng Philippine Egg Board Association. So wala namang problema sa supply pero